Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ginoong Leo J. David at ako ang magiging guro ninyo sa oras na ito. Bago tayo magsimula ay inaanyayahan ko muna ang lahat na tumayo para sa ating pagbukas na panalangin. Binibining mo sino, maaari mo bang pangunahan ng panalangin? Amen. Bago kayo umupo ay may inihanda akong isang ehersisyo para sa inyo. Nang sa gayon ay mabuhayan naman ang inyong mga dugo at hindi kayo antukin sa ating gagawing pagtalakay ngayong araw. Alam niyo ba ang kanta? Ako'y isang pamayanan. Kantahin natin na sabay-sabay. Ako'y isang pamayanan. Ako'y isang pamayanan. Ayan! Nabuhayan na ba ang inyong mga dugo? Ngayon, handa na ba kayo sa ating gagawing talakayan ngayong araw? Kung ngayon ay maaari na kayo umupo at pakipulot ng mga kalat sa ilalim ng inyong mga upuan. Ang binibining sekretarya, maaari ko bang malaman kung sino ang liban sa oras na ito? Palakpakan natin ang ating mga sarili sapagkat nandito tayo lahat. Ngunit bago tayo tuluyang tumako sa ating panibagong topiko o aralin ngayong araw, ay balikan muna natin kung ano nga ba ang tinalakay natin nung nakaraan nating mga pagkakita. Binibining mo daw? Tama! Ang tinalakay natin nung nakaraan nating pagkikita ay ang ilang mungkahi sa pagtatanong ng maayos. May mga katanungan pa ba kayo tungkol sa topiko natin nung nakaraan nating pagkikita? Kung wala na, ay maaari na tayong tumako sa ating panibagong topiko ngayong araw. Ngunit bago iyan, may inihanda ako dito ng isang larawan. Pagmasdan ninyo ang larawan na nasa telebisyon. Ano kaya ang pinapahiwatig nito o ano ang inyong sariling interpretasyon tungkol sa larawan na nasa telebisyon? Binibining kihat? Tama. Ang nasa larawan ay dalawang tao na kung saan ang isa ay nagtatanong habang ang isa naman ay hindi maayos ang kanyang pagtugon sa taong nagtatanong. At yan ang tatalakayin natin sa oras na ito. Dahil ang topiko natin ngayong araw ay ilang mungkahi sa pagpapahalaga ng tugon sa tanong. At narito ang ating mga layunin na dapat nating makamit pagkatapos ng ating talakayan. Pakibasa ang unang layunin. Dito na hanay, pakibasa ang pangalawang layunin. Basahin ang sabay-sabay ang panghuling layunin. Yan. Yan ang mga layunin na dapat nating makamit sa ating talakayan ngayong araw. Kaya inaanyayahan ko ang lahat na makinig at isulat ang mga mahalagang detalye sa tatalakayin natin ngayong araw. Ang topik tatalakayin natin ngayong araw ay ang ilang mungkahi sa pagpapahalaga ng tugon sa tanong. Sa inyong sariling palagay o sa inyong sariling opinyon, bakit kaya mahalaga na pahalagahan natin ang tugon sa mga tanong? Binibining mong dilo? Tama. Mahalaga natin ang tugon sa mga tanong nang sa gayon ay maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o di kaya ang mga alitan sa taong nagtatanong at sa taong tinatanong. Narito ang ilang paraan sa pagtatanong at tamang pagtugon sa mga tanong. Unang nariyan ay ang mga tanong na humihingi ng limitadong sagot na oo o hindi. Pakibasa ang kahulugan. Tama. Ang tanong na ito ay nangangailangan lamang ng sagot na oo o hindi. Hindi na ito nangangailangan ng mahaba na sagot o ng pagpapaliwanag. Sapagkat ang tanong na ito o ang mga tanong na kagaya nito ay maaari lamang sagutin ng oo o hindi nang hindi na nagpapaliwanag pa. Halimbawa na lamang ay nakuha mo na ang mga aral na hatid ng pabula. Maaari mo itong sagutin ng oo na nangangahulugang nakuha mo na o di kaya hindi o hindi mo nakuha. Hindi mo na kailangan pa na magpaliwanag o habaan iyong sagot dahil masasagot na mismo ng oo o hindi ang katanungan na ito. Naiintindihan lang ba? Magaling kung ganon. Ang pangalawa naman ay ang mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko o ayoko, ewan,
siguro o marahil, at iba pa, na may tanong na naiinip, natutuwa, walang gana, at iba pa. So, ang mga tanong, pakibasa muna ng kahulugan. Tama. Ang mga tanong na ito ay maaaring masagot nga ng mayroon, wala, oo, hindi, ayoko, ewan, siguro, at marahil, at marami pang iba. Ang mga tanong na ito hindi rin nangangailangan ng mahabang sagot o ng pagpapaliwanag. Pwedeng maikli lamang kagaya na lamang ng nasa telebisyon. Maaaring ganyan lamang kaikli ang iyong isagot. Ngunit ang kaibahan nito sa oo o hindi ay sa tanong na ito ay kailangan binibigyan mo ng tuon ang emosyon ng taong nagtatanong. Dahil kailangan nakabatay ang sagot mo sa emosyon ng taong nagtatanong. Halimbawa na lamang, matututo na kaya ang aso mula sa karanasang ito? Kailangan nakabatay sa taong nagtatanong ang iyong isasagot. Maaaring isagot na hindi na nangangailangan ng habang paliwanag ay siguro o di kaya ay ewan ko. Naiintindihan lang ba? Magaling kung gano'n. Tumapa naman tayo sa kasunod. Pakibasa. Maraming salamat. Pakibasa rin ang kahulugan. Ayan, maraming salamat. So, ang mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi o di ba upang matiyak ang katotohanan o kamalian ng sinabi sa pangungusap. So, ang mga tanong na ito ay hindi rin nangangailangan ng paliwanag. Sapagkat nga ay sinusundan ito ng, kapag ang tanong ay sinusundan ng hindi o di ba, ay nangangailangan lang din ito ng sagot na oo o hindi. Halimbawa na lamang, mag-iisip ka muna bago ka maniwala sa mga bolero, hindi ba? Maaaring ito sagutin ng oo o hindi. Maaaring din na tiyak po yun, ewan ko po, siguro, sigurado, tiyak yun, at marami pang iba. Hindi na rin ito nangangailangan ng mahaba pang sagot o kailangan ng paliwanag sapagkat sa pamamagitan lamang ng pagsagot ng ganitong mga kataga ay masasagot na ang katanungan na ito. Ngayon dumako naman tayo sa panghuling. Ito nga ay ang mga tanong na nagsisimula sa mga salitang panano tulad ng ano o ano-ano, sino o sino-sino, kailan, saan, bakit, at paano. Pakibasa ng kahulugan. Pakibasa pa ng kasunod ng kahulugan. Okay, maraming salamat. So, ang mga tanong na nagsisimula ng mga salitang pananong tulad ng ano-ano, sino o sino-sino, kailan, saan, bakit, at paano, ito yung mga tanong na hindi masasagot ng oo o hindi lamang. Sapagkat ang mga tanong na ito ay kailangan talaga ng mahaba o ng pagpapaliwanag. Dahil nga, ang mga tanong na ito ay nangangailangan ng mahabang paliwanag at hindi lang ito masasagot ng oo lamang o hindi. Dahil nga, ang sagot mo dito ay nakabatay sa emosyon o sa kung ano ang ipinapahiwatig ng taong nagtatanong. Kagaya ng lamang ng inyong nabasa na mas mabuting tumigil muna sandali at suriing mabuti ang nilalaman ng tanong upang makatiyak ng mga kasagutan. Dahil nga ang mga tanong na ito, kailangan mo muna itong pag-isipan dahil hindi ito masasagot lamang ng maikli. Kailangan mo masagot ito ng mahaba o sa pamamagitan ng pagpapaliwanag. Naiintindihan na ba? May mga katanungan pa ba tungkol sa topiko natin ngayong araw o sa ilang mga mungkahi sa pagtatanong at sa pagsagot o sa pagtugon sa mga tanong? Kung wala na, ay magkakaroon tayo ng pangkarang gawain.
Pakibasa ng panuto. Ayan, maraming salamat. Kailangan kayong magsadula ng mga pangyayari na nagpapakita ng maayos na pagtugon sa mga katanungan. At narito ang mga bilang sa pamantayan sa ating gagawin ngayong presentasyon. Nilalaman, 20%, kamustayan, 20%, pagkakaisa 10% at ang kabuuan ay 50%. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang paghandaan at makapag-usap ng inyong mga grupo upang maging maayos ang inyong presentasyon. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula na. Natapos na ang inyong 5 minuto, tunghayan na natin ang presentasyon ng unang pangkat. Ayan, palakpakan natin lahat. Ngayon, tunghayan naman natin ang presentasyon ng pangalawang pangkat. Ayan, napakahusay. At ang ibinigay kong punto sa inyo ay magkapareho lamang. Nagkaroon kayo ng tagli 50% dahil napakahusay at napakagaling ng presentasyon na inyong ipinakita. So, meron pa ba kayong mga katanungan tungkol sa topiko natin ngayong araw? Kung wala na kayong katanungan, ay ako naman ang magtatanong sa inyo. So, bakit kaya kailangan natin alam natin ang mga tanong at ang tamang pagtugon sa mga tanong? Binibining dito? Ayan, maraming salamat. Dagdagan mo ba, binibining lihat? Ayan, tama ang inyong mga naging sagot. Kailangan alam natin ang mga tanong at ang tamang pagtugon sa mga tanong nang sa gayon ay maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan. Sapagkat kung maayos ang pagtugon mo sa taong nagtatanong o sa tanong ng isang tao, ay talagang may iwasan ang hindi pagkakaunawaan kung anumang mga alitan dahil nasagot mo ng maayos o natugunan mo ng maayos ang kanyang mga katanungan. Naiintindihan ng ba ang tinalakay natin ngayong araw? Wala na ba kayong mga iba pang mga katanungan? Kung gayon, kumuha ng sangkapat na papel at magkakaroon tayo na maikli lamang na pagsusulit. So, narito ang panuto ng gagawin ninyong maikling pagsusulit. Sagutan lamang ang mga sumusunod at sagot lamang ang isulat. Huwag nyo nang kopyahin ang mga tanong. So, narito ang unang katanungan. Pangalawang katanungan. Pangatlong katanungan. At para sa pang-4 hanggang pang-5 katanungan, tapos na ba ang lahat? So, maaaring nang ipasa ang inyong isang dapat na papel sa unahan. Narito na ba ang lahat? Ayan. May mga katanungan pa ba kayo tungkol sa topiko natin ngayong araw? Kung wala na, ay narito ang inyong takdang aralin. Magsaliksik tungkol sa mga uri ng tanong. Pag-aralin nyo ito dahil bago natin talakayin ang topikong ito ay magkakaroon muna tayo ng maikling pasulit upang sukatin kung talagang pinag-aralan nyo ang inyong ginawang takdang aralin. Naiintindihan ba? Wala na mga katanungan? Kung wala na, ay dyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Paalam na sa inyong lahat.